Ito naman mga kababayan, punta naman tayo sa mga Duterte kasi yung mga Duterte nagtataka ako. Sabi nila, hindi yung sa Duterte daw na insertion hindi totoo. Pero doon sa mga insertion ng nila Pacquiao, nila Win Gatchalian, totoo. Ano ba talaga kayo? Double standard. Okay? Eto, pakinggan muna natin kila Harry Roque, mga kababayan. Kasi itong si Pulong, si Harry Roque, maging si Sara Duterte ay meron pong insertion na nakita taong 2020. Okay? Hmm? Huy, galaw. Walang iya tong... Wait guys ah. Ayaw sa akin? Ito sa bilyonaryo. Na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte at longtime ally na attorney Harry Roque. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget habang nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals bilang Ang hindi ko maalala mga kababayan or hindi ko tawag dito, hindi ko ma-identify kung itong DPWH leaks na inilabas ng bilyonaryo, ito din ba yung inilabas ni Congressman Leandro Libiste? Okay? Mga kababayan, kasi tinitingnan ko dito, sila ang nagbalita tapos nakikita nila na merong insertion itong si Sara, si Pulong nung siya ay mayor pa. Mayor pa itong si Sara Duterte noon at si Harry Roque. Kung matatandaan natin, 2019, natalo itong si Harry Roque. Talo to, mga kababayan, sa pagtakbo niya bilang senador noong 2019. Diyan nga sila simula na nag-away ni Panelo noon 2019. Paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. So ganyan din yung nangyari kay Win Gatchalian, mga kababayan. Yung kanyang pangalan ay binubuo pa lang yung NEP pero meron ng mga request na project sa DPWH. Dahil dapat namang galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH, bukod sa ilang anomalous BICAM insertions, dito rin umano nanggagaling ang sistema ng kickback scheme. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tumagos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara. Dalawa rito nakalista sa pangalang Mayor Sara Z. Duterte / RD Alan Borromeo, Region 11. Road projects ang lahat ng mga line item. 15 ang makikita sa Davao City, samantalang isa naman sa Davao del Sur. Bukod kay VP Sara,
Nakita rin namin ang pangalan ng kapatid nito na si Davao City Representative Paulo Duterte. 16 line items din ang umano'y requested ng kongresista na abot ang halaga sa mahigit 764 million pesos. 40 ng kumpirmadong lumusot sa GAA. Ang 3 million pesos rehabilitation ng isang multipurpose building sa Davao City, nakita naming may kaparehong budget sa 2020 GAA, pero completion na ang nakalagay rito at hindi rehabilitation. Ang isang 149 million peso road project naman sa Davao City, tila nahati sa dalawa pero napunta pa rin sa iisang kontraktor. Lahat ng proyekto matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na proyekto rin ang nakalista kung saan ang nakalagay na proponent ay si former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. 2 ang tumagos sa GAA worth 2 million pesos each. Ang 4 na requested items ay matatagpuan sa Ifugao, Batangas, Cavite at Laguna. Sinsika pa namin kunin ang panig ng mga Duterte at ni Roque. Pero siyempre, hindi yan magsasalita. Diba? Sasabihin yan, hindi yan totoo. Sasabihin yan, hindi ko alam yan. Eto nga ang pinag-uusapan dyan, mga kababayan. Ayoko naman maging double standard, no, mga ka-GPnatics. Kasi, ito ay report ng bilyonaryo. Hindi naman ito nanggaling kay Congressman Libiste. Sa makatuwid, mga kababayan, mas maniniwala ako sa credibility nitong DPWH leaks na to. Kasi magkaiba sila. Tandaan po natin, etong binabalita ng bilyonaryo ay DPWH leaks. Yung binabalita naman kay Congressman Libiste ay Cabral files. Magkaiba sila, mga kababayan. So hindi nyo ako pwedeng sasabihin DDS na double standard. Hindi kagaya ninyo. Kasi kayo, naniniwala kayo sa Cabral files ni Congressman Libiste, pero dito sa DPWH leaks, hindi kayo naniniwala. Ako baliktad, opposite, contradict ng inyo. Kasi ako naniniwala sa DPWH leaks, hindi ako naniniwala sa Cabral files nitong si Congressman Libiste. Sa makatuwid, mga kababayan, etong si Roque, si Pulong, etong si Sara Duterte, nakita naman natin. 'Di ba? Nakita natin kung paano nila hinahawakan nung panahon ni Digong, kung paano nila kinakapitalize talaga yung gobyerno noon. Walang sino man, kahit sinong umupose sa kanila, kahit sino ang mag-against sa kanila, mga kababayan sa social media na lang talagang lalanggamin. 'Di ba? Lahat kaya nilang gawin. Lahat kaya nilang gawin. Ayon dito kay Yusek Bernardo, etong si Cabral talaga ay ang may pinakamalaking papel kasi yung ginagawa niya, yung doon sa privilege speech ni Senator Panfilo Lacson, kung natatandaan ninyo, binabanggit niya doon, nung kaupo pa lang niya, mga kababayan, nakaupo na sila, nanumpa na. Biglang nag-send sa kanya, hindi ko alam kung ito ba ay send to all or para sa kanya lang. Ang binabanggit dito, Sen, baka meron kang gustong project, 'di ba? Akin na, sabihin mo sa akin. So ang nag-aayos niyan si Yusek Cabral, mga kababayan. O talagang nangihingi siya ng mga project, mga proponent para ibigay yung project na. Halimbawa, sa mga senador, sa mga kongresista, o sa iba pa. Kagaya ng mga executive member na to. Siyempre, executive naman, local government. Itong si Mayor Sara dati, mayor pa siya. Ako mas naniniwala ako dyan na mas maraming mga kababayan, matagal na nag-i-exist talaga yung kalakaran, 'di ba? Ng paghingi ng mga proyekto ng mga nasa gobyerno at ang kanilang tao talaga ang kumikilos ay itong si Secretary o Yusek Cabral. 'Di ba? Maliwanag 'yun. Hindi po ako double standard. Kayo lang 'yun. Kayo lang yung double standard. Nakikita ko nga yung mga posts Hindi totoo yan, DPWH leaks. Mga Duterte malilinis sila. Hindi sila magnanakaw. Hindi sila magnanakaw. Simpleng 125 million. Ayaw sagutin. Paiwas ng paiwas.
Kung hindi sila magnanakaw, bakit iniiwasan nila yung impeachment trial? 'Di ba? Kung hindi sila magnanakaw, dito na lang, mag-isip-isip tayo pare-parehas mga Pilipino. Ang mahal ng bayad kay Kaufman, 150 million every month. Magkano sala ni Sara? 88 million. Kay Digong, 31 something, ganon. I-compute mo yon kung magkano. Hindi pa aabot ng 150 million yun. Paano sila nakakapagbayad? Paano sila nakakapag-travel? 'Di ba? O isipin nyo, March 11, si Digong. April, May, June, July, August, September, October, November, December. 9 months. Mga kababayan, pag i-compute natin yung 9 months na yan, magkano na yan sa 150 million? Mga kababayan. Oh, tingnan mo 150 million. Oh, times 9. Diyos ko. 1,350,000,000. 'Di ba? Yan na yung total. Paano pa yung mga expenses sa ibang mga abogado na pagkadami-dami? Paano pa yung mga pagta-travel ng mga to? Saan kumukuha ng pera? Oh. Hindi naman po, sabi ni Digong, sila ay may ipon daw ni Hanilet na 5 bilyon. Hindi naman pwedeng kunin ni Sara Duterte yung pera ni Hanilet. Pera ni Hanilet yun, di magbangayan sila. 'Di ba? Di magsabunutan sila, baka mamaya si Hanilet pang ipatsugi. Oh. ICC nagpapasweldo kay Kaufman host. Ikaw naman, Argo? ICC nagpapasweldo kay Kaufman, mali. Ang mga Duterte. Hindi naman client ni Kaufman ang ICC. Ang client ni Kaufman ay si Digong. So paano ang ICC ang nagpapasweldo kay Kaufman? 'Di ba? Kanino mo nakuha yung datos mo, host? Kay Trillanes? Hindi. Hindi ko nga binabanggit si Trillanes dito, Argo eh. Paano sabihin na kay Trillanes ako kumukuha ng datos? Galing ito dito sa Bilyonaryo News. Sa kanilang nakuhang DPWH leaks. 'Di ba? Hindi ko nga binabanggit si Trillanes. Bakit napunta kay Trillanes? Oh. Hindi kasi ang gusto kong ipunto sa inyo dito, naniniwala kayo kay Guteza. Na si Guteza, sabi nyo, mga kababayan, ay ano yan, most credible witness. Yung most credible witness nyo, ayaw pumunta ng DOJ, ayaw pumunta ng NBI, ayaw makipagtulungan sa ombudsman. Nagpakita lang sa Senado at halatang halatado naman na scripted, na hindi alam ang mga pinagsasabi dahil bobo. Hindi siguro nasundan ang turo ni Marcoleta. Kaya nakakalimutan pati yung paragraph 20. Mr. Guteza, dahan-dahan lang. Huwag kang magmadali. May nakakalimutan ka eh. My God, I hate truck. Basahin mo ulit. Diba? Mas alam pa ni Marcoleta na may nawawala na statement kaysa kay Guteza. Sabi ni Lacson, kapag ang isang tao ay propaganda lang, sa Senado ka pumunta o kaya Kongreso, tapos pagkatapos mo magsalita, magbintang ka na magbintang, pangalanan mo ng pangalanan, tapos mawala ka na. Propaganda lang. Pero kung gusto mo na prosecution, di ba? Gusto mo mag-prosecute, panindigan mo, sumpaan mo. Mag-witness ka. Ang problema ganito eh. Ito lang tanong ko sa inyo Sabi nyo, ang king ng pork barrel ngayon, ng insertion, ng, tawag dito, ng flood control, ay si Sandro. Tapos itong kanyang tito, na si Speaker Martin Romualdez.
Siguro yung nandito na mga DDS hindi naman kayo mga abogado, tama? Hindi kayo abogado. Ganito lang 'yan, tanungin ko kayo. Kung sa tingin ninyo, hindi ako pikon. Kung sa tingin ninyo, talagang maraming ninakaw, magnanakaw, o lahat na ng pagbibintang doon sa magtito. Isama nyo na si PBBM, di ba? Pero sa dami ng abogado ng mga DDS, Marcoleta, Hinlo, Bondok, Vic Rodriguez, Trixie Angeles, sino pa ba? Darwin, 'di ba? Dami, sobrang dami. Meron pa diyan mga nag-aaral ng law, mga nagmamagaling. Pero hindi ba kayo nagtataka? Bakit hanggang ngayon hindi at wala ni anumang ikinakaso ang mga DDS laban kay Congressman Sandro, laban kay Congressman Martin Romualdez? Kung sa tingin ninyo, sila ay magnanakaw, sila ay may pagkakamali, sila ay, di ba? Kupal, lahat na. Hindi nyo ba naiisip yun? Tapos kayo, ang gusto ng mga tao na yon, kalad ka rin kayo ang ipronta, kayo ang gawing human shield, kayo ang magsalita para sa kanila. Mag-isip-isip kayo. Ibig sabihin lang nun, hindi nila nakikita na sapat ang kanilang katibayan. Ibig lang sabihin nun, wala silang sapat na katibayan, hindi nila kayang patunayan, hindi kayang tindigan, at hindi nila kayang maipakulong kung wala silang hawak na ebidensya. Okay? Dahil ang isang haka-haka, ang isang sapantaha, ang isang gawa-gawa, ay hindi kayang tumayo sa korte. 'Di ba? Wala, hindi tatayo. Oh. Hayaan mo na pre, lalabas din ang katotohanan sa bandang huli. Tama kayo dyan, di ba? Ay, Ma'am Leticia Villamil. Gusto lang nilang sirain pangalan ni Sandro Marcos. Bobo naman ang mga dilis na niniwala. Oy, Sir Smokey, Happy New Year. Di ba? Simpleng-simple lang eh. Ang dali nyo lang i-debunk mga DDS sa totoo lang. Puro kayo bintang. Haka-haka lang naman. Para kayong itong si Libiste, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, ngak-ngak ng ngak-ngak, bintang ng bintang, putya, wala naman palang hawak na ebidensya. 'Di ba? Kaya ngayon, wala. Sino ang niya? Sino ang makakasuhan niya? Eto nga si Libiste. Labas ng labas, papreskon ng papreskon. Yung mga tao sinasabihan niya na kumakausap sa kanya para hindi magsalita. Bakit hindi niya makasuhan? Simple. Dahil wala siyang katibayan, ang kanyang basis ay haka-haka lang. Sabi niya kanina, baka sila rin yung mga tao na nasa likod ni Secretary Beans para hindi niya i-authenticate yung mga papeles ko, anak ng tinapa. Di ba? Yan ang mahirap. Nung panahon naman ng mga Duterte, alam naman natin yan eh. Sino yung mga umamin? Di ba? Naalala nyo yung kay Bato sa mga Diskaya? Kailan sila namayagpag? 2016. Tingnan nyo si Harry Roque, mga ka-GPnatics. Kailan itong si Harry Roque tumaas yung kanyang asset, yung kanyang salin? 2016 to 2018. 'Di ba? Etong si Sara Duterte, mga kababayan, nung siya po ay mayor,
hingi ng kanyang confidential funds. Sabi niyang ganito, sa Davao daw, tahimik. Sa Davao daw, walang insurgency. Bakit ka manghihingi ng confidential funds sa Davao kung walang insurgency? Kung tahimik sa Davao. 'Di ba? Saan may pupunta yung confidential funds mo? Oh. 'Di ba? Doon pa lang sablay na eh. O kaya ngayon, para magastos kunwari yung confidential funds, libreng sakay program, o planting of trees. Eh hindi naman yun kasama doon. Liway na lang para may masabing expenditure. Eto ako biliba kay Elson Hisuna. Basta Duterte ako, manalo matalo ang mga Duterte, tuloy pa rin ang buhay. Tama. Kaya yung mga, hindi lang kayo Elson Hisuna. Dapat ang mindset ng tao ganyan. Ang mga politiko, they come and go. 'Di ba? Wag tayong masyadong panatiko. Kaya tanggalin niyo ng konti yung pagiging panatiko ninyo. Dahil at the end of the day, 'di ba? Makulong si Duterte, mamatay si Duterte doon sa dahig. Ha? Maging presidente si Sara sa 2028. O kahit anong mangyari, kailangan yung buhay natin tuloy pa rin natin. Kailangan tayo. Kasi hindi naman nila, to tell you frankly, mga kababayan, sabi ko nga doon sa kaibigan ko ganito lang yan Angal ka ng angal na kesyo maraming magnanakaw. Kesyo, yung flood control, naapektuhan ka na. Sabi ko, paano ka naapektuhan ng flood control? Aber, naapektuhan ka lang ng flood control kapag binabaha ka. Yun ang totoo Pag binabaha lang tayo, saka tayo naapektuhan ng flood control. Tama? Ng mga pagbaha. Pero, sa mga normal na araw, hindi naman tayo naapektuhan yan. Mga kababayan, makulong man yang mga politiko na yan, makasuhan yang mga yan, ano mangyayari sa buhay natin? Parehas pa rin. Pag hindi tayo nagtrabaho, pag hindi tayo nagsikap, pag hindi tayo kumilos, ang buhay natin ganun pa rin. Yan ang katotohanan. Kaya dapat tuloy talaga ang buhay kahit anong mangyari. Hindi dapat tumigil yung mundo natin kahit na magulo sa politika. Kaya ang politika, kino-content lang natin para tayo lahat, 'di ba? Lahat tayo maging aware. Oo. Magtrabaho at magsikap, tama 'yan, Elson Izuna. Ako nga sabi ko nga sa inyo Putya. Napapaputya no? Isipin nyo na lang noong mga nakaraang buwan, halos wala na akong makita. O kaya napahinto ako, kaya lang hindi ko pwedeng itigil ang buhay ko Sabi kong ganun, eto lang ang bread and butter ko, hindi na ako pwedeng bumalik sa call center. Hindi nakakayanin ng 8 oras, 9 na oras na walang tayuan. 10 oras walang tayuan sa computer, di ko na kaya yun. Sabi kong ganun, wala akong choice. Total, meron naman akong kahit papaano, sabi kong ganun. Oo, nawala yung iba. Nawala rin yung algorithm natin. Pero sabi ko, babalik at babalik ako. Titiisin ko at hindi ko papansinin. Etong ko, gagawa ko ng paraan kung paano mapapalinaw ulit yung paningin ko. Diba? Ganun ang buhay. Hindi tayo dapat umasa kahit kanino. Hindi tayo dapat umasa sa mga politiko na yan. Ano yun, Sir Noel Piñula? Ano yung sa bulsa? Ano yung sa bulsa? Oo. Sabi ni Google ICC, Argo. Baka niloloko ka lang ni Google. Kapag nakatulog, Papa, ano yun?
Hindi, kasi naman, marami kasi marami tayong mga nakikita, alam mo, mga kaibigan ko mismo. Oh, yung mga sarado ang utak. Marami yan, lagi nagrarant sa akin. Yung mga kaibigan ko, yung mga estudyante ko sa call center dati, nagchat-chat sa akin. Sabi niya ganun, oh, wala na napakulong yung presidente mo. Sabi ko, bakit mo ba pinoproblema yun, ha? Sabi ko sa kanya, sabi ko pala sa kanila, huwag nyo nga pinoproblema kung wala pang napapakulong. Sabi kong ganon, unang-una, kung wala napakulong, kung wala pang mga nakasuhan, huwag niyong problemahin yan. Ang problemahin nyo, yung sarili nyo mga buhay. 'Di ba? Kung paano nyo papakainin yung pamilya nyo, kung paano nyo pag-aaralin yung mga anak ninyo. Yung mga politiko, yung mga magnanakaw na yan, kahit anong gawin nyo dyan, mapipera yung mga yan. Kahit mapris mo pa yung mga asset ng mga yan, makulong yung mga yan, may mga pera pa yan. 'Di ba? Mga nakatago kung saan-saan. At hindi niyan maapektuhan yung buhay ninyo. Pag napakulong ba si ganito, sa araw ng December 15 na hindi nangyari, ikaw ba? Kapag napakulong yung mga yon, yayaman ka ba? Ikaw ba? Kapag napakulong yung mga yon, by December 15, meron ka ng pambayad agad-agad pang renta sa bahay mo? 'Di ba? Wala. Kung hindi ka magtatrabaho, kaya wag mo asahan yung mga yan. Eh kung darating, di darating. Kung hindi, di hindi. 'Di ba? Oh, pag ang tao masipag may kakainin, ang mga tamad nag-aantay lang ng ayuda. Ay, ang tawag ko diyan Ma'am Margie, sila yung antay. Antay ng antay. Ayun, naging antay na. Antay ng ayuda nung dinabigyan, antay na sila. Hindi, totoo naman yun eh. Marami yan sa mga politiko. Dahil nga, nag-aantay sila ng pwesto. Ayuda tawag ko dyan, pwesto. Ha? Nung hindi nabigyan ng pwesto, wala na eh. Kalaban ng gobyerno. Diba? Kasi sabi nyo tahimik sa Davao pero may konfi kaya sa bulsa ang punta. Ayun. Okay, tama. 'Di ba, Sir Noel? Yun naman talaga eh. Yun naman talaga eh. Pero hindi rin totoo na tahimik ang Davao. Ay, ito lang papakita ko sa inyo Tingnan nyo. Tahimik daw yung Davao. Wait guys. Tanggalin ko na nga yung mga hindi ko nagamit dito kanina na tapos na yung mga iba eh. Dami na kasi nakabukas kaya hindi pala naglo-load. Pakita ko lang sa inyo. Tahimik daw yung Davao eh. Sobrang tahimik daw. Di ba sabi ni Baste dati, mga kababayan, kapag meron daw adik sa Davao, papatayin daw niya. Tama? Papatayin daw niya. At wag na daw pumunta ng Davao. Wag na daw magkamali. Pero ito, tingnan nyo. Oh, ito. Kita nyo yan? Oh. Yan. Adik yan. Oh. Oh. Adik yan, taga Davao. Nung tinanong siya, ito mga kababayan. Kota ko day. Kay? Aksot, ay pa lang, baka pasikat lang. Pasikat. Nabuhat mo kay magpasikat lang ka. Yang ano magpasikat man ka? Lang ato eh. Sabot na lagi. Ha? Sabot na to. Busa ka mo trending?
Ha? Nya karon nagkuan to na dalag traffic, nakahasol ka sa publiko gapon. Sa ilo sa inyo, taga Davao. Buhat na ako to. Nung sa man nagmahay kasi mong gibuhat gapon. Pwede kayo tangan. Buhat na ako. Oh, 'di ba? Mga ka-GP Natics, tahimik ang Davao. Oh, adik na adik ang gaano eh, talaga eh. Lulong na lulong eh. Tsura pa lang oh. Eh, yun nasa taas. Ano sabi niyan dati? Pag nahuli ko kayo, pag nahuli ko kayo, pakchunta ka. Sabi niya ganun. Eh, may nahuli nga, nag-positive dun sa munisipyo niya eh. Hindi naman niya pinatay. Oh, sabi nila malinis ang Davao. Bakit nakakalusot yung mga droga? Bakit ang daming nahuli? Sabi pa ni Basti Duterte, wala yan. Mga tanim-tanim lang yan dito. Yung mga nahuhuli na yan. Hindi yan totoo, dinadala lang yan dito. Kunwari lang yan, para sumikat sila. Para may accomplish kunwari ang mga pulis. Visit na yan. Ito, hindi mo na may kakaila na ang Davao hindi malinis. 'Di ba? Dito, ibig sabihin may mga maraming nakakalusot. Kasi may mga adik kayo dyan eh. Kahit sa munisipyo meron. Ibig sabihin, meron talagang galamay, di ba? Na nagbibenta dyan sa lugar ninyo. Buhat ako to eh. Kay Aksot, ay tuwan lang. Baka sikat lang. Sikat. nabuhat mo kay magpasikat lang ka. Yang ano magpasikat man ka? Lang ato eh. Sabot na lagi. Ha? Sabot na to. Pero swerte pa rin siya, no? Swerte pa rin siya kasi hindi po siya nahulo. Hindi siya nakuryente. Mga kababayan. Oo. Ay, nako. Tahimik ang Davao. Tahimik kasi takot. Takot sa mga Duterte. Okay? So, ayan, Sir Manuel, Victor Manuel, thank you so much, ha. Sa lahat po ng mga nakasama natin ngayon, pagpasensya nyo ng abang lingkod, mga kababayan. Hindi ko alam kung bakit, siguro yung pag-inom ko ng tubig kanina, na mainit yung kape, tapos uminom ako ng medyo malamig. Parang, ayun, masakit yung lalamunan ko, Okay? So, kita-kita po muli tayo mga kababayan sa mga susunod po na live stream natin. At syempre, siguro makikita nyo ako sa mga susunod na live stream doon na sa probinsya. Uwi muna kami mga kababayan. Balik tayo ng January. Okay? Kahit sang lugar, hindi yan mawawala. Nasa tao lang yan kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Tama naman. Tingin ko GP lahat ng lugar merong gumagamit pero wag niyang sabihin na malinis ang Davao dahil may kakilala ko doon na maraming adik na kabataan, sabi niya. The Living Spider-Man yun, boss. Happy New Year po. Hindi, uwi ako ng probinsya, Sir Smokey. Thank you guys. Happy New Year, Paskachi.